Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po muli sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Sa inyo po na nanonood sa YouTube o Facebook o nakikinig man sa 702 DZAS, welcome po kayo lahat na manambahan na kasama namin dito sa Green Hills Christian Fellowship. Ang ating pong tawag sa pagsamba ay nasa mga awit 113 verses 1 to 4. Purihin ninyo o mga lingkod ng Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailanman. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang pangalan ng Panginoon ay dapat purihin. Ang Panginoon ay higit na mataas sa lahat ng mga bansa at ang kanyang kalwalhatian sa itaas ng kalangitan. Tayo po ay manambahan sa ating Diyos na buhay. Mga kapatid, panahon na ng ating panalangin komunidad. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Ang sabi po sa mga awit, 118 verses 5 to 9 ay ganito. Tumawag ako sa Panginoon mula sa aking pagkabalisa. Sinagot ako ng Panginoon at inilagay ako sa maluwag na dako. Ang Panginoon ay para sa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang Panginoon ay kakampi ko, kasama ng mga tumutulong sa akin. Ako'y titinging may pagtatagumpay sa mga napupuot sa akin. Higit na mabuti na manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Higit na mabuti na manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno. Tayo po ay sama-samang manalangin. O Diyos na makapangyarihang sa lahat, marami pong salamat sa inyong mga biyaya sa amin sa araw na ito. At binigyan mo kami ng muli ng pagkakataon na magtipon-tipon kahit na sa pamamagitan lang ng social media o ng bagong teknolohiya. Maraming ding salamat, Panginoon, sa mga kaparaanan na ito na kayo din naman ang nagbigay sa amin. Sa amin pong panalangin sa hapong ito, Panginoon, talos namin ang lubha naming kakulangan sa iyo, ang aming mga kasalanan sa iyong harapan. Patawarin mo nga po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala na amin namang kinukumpisal sa iyo. Kami po, Panginoon, ay tunay nga na marumi at hindi tapat sa iyo sa maraming pagkakataon. Hindi namin sinusunod, Panginoon, kuminsan ang inyong mga kautusan. At kami ay nadadala ng bugso ng aming mga damdamin. Kung madalas, Panginoon, ay kami naman ay naduduwag at hindi namin ibinabahagi ang inyong ebanghelyo sa iba, gayong binibigyan nyo naman kami ng pagkakataon. Patawarin nyo, Panginoon, ang aming mga pagkukulang sa iyo. At takpan nyo ito ng dalisay na dugo ni Kristo na aming Panginoon at mananakop. Maraming salamat, O Diyos, sa kapatawaran na nasa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa kaligtasan na aming taglay dahil sa inyong kagandahang loob sa amin. O Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa maraming mga bagay na aming tinatanggap na regular mula sa inyo. Ang pagkain aming kinakain sa araw-araw, ang proteksyon na binibigay niyo sa amin, lalo na dun sa mga pumapasok sa trabaho, at naghahanap buhay at nagnenegosyo at yung mga naglilingkod sa mga ospital o sa mga kawani ng pamahalaan. Marami pong salamat sa inyong proteksyon na binibigay sa bawat isa. Salamat din, Panginoon, sa inyong paghihikayat sa amin na yung mga nagugulumihanan o nalulungkot, kayo po ang nagbibigay ng kaaliwan sa kanila. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng iyan. Salamat din, Panginoon, sa inyong kagandahang loob sa amin sa araw-araw na kami ay kahit papano nakakasunod sa inyong kalooban o natutupad ang inyong mga tuntunin. Marami pong salamat, Panginoon, sa kalakasang nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng iyong diwang banal. Ngayon naman, O Diyos, ay dinadalangin namin sa inyo ang aming bansa. Kami, Panginoon, ay nasasadlak pa rin sa gitna ng isang pandemya. At ang buong mundo, Panginoon, ay nahihirapan ng lubos dahil sa pandemyang ito.
Idinadalangin namin na kayo po ang siyang tumayo na gagawa ng paraan sa pandemyang ito. Dinadalangin o Diyos namin na matapos na sana ang pandemyang ito, na manumbalik na ang aming ekonomiya, na gumaling na ang lahat ng mga may sakit, na mabigyan ng kaaliwan, lalo na yung mga namatayan o yung mga nawalan ng trabaho, Panginoon. Kayo nga po ang sumaklolo sa kanila. O Diyos, dalangin namin ang aming mga pinuno sa Pilipinas, ang aming Pangulo, ang pangalawang Pangulo. Dalangin namin, Panginoon, na itigil mo na sana ang mga pagtatalo at ang mga pag-aaway-away ng mga politika, O Diyos. At nawa ang lahat ay magkaisa na lamang upang maitama, Panginoon, ang pamamahala ng aming bansa. Kayo po ang mangusap sa kanilang mga puso't isipan. At nawa, O Diyos, kayo din po ang siyang magligtas sa kanila. Nawa, Panginoon, ang iba sa kanila na hindi pa nakakakilala sa inyo ay makarinig ng inyong ebanghelyo. Magmula doon sa mga alam namin na mga opisyal ng aming bansa, ng mga opisyal ng aming kapulisan na tumanggap na sa inyo at inyo ng mga alagad. Nawa, Panginoon, ay palambutin mo ang kanilang mga puso at sila naman, nawa, Panginoon, ay tumanggap sa inyo. Panginoon, tinataas din namin ang aming kapatiran ng Green Hills Christian Fellowship. Kayo po magpala sa lahat ng aming gawain. Pinananalangin namin, Panginoon, ang eleksyon ng mga elder at deacon. Nawa, Panginoon, ay yung mga itinayo mong lalaki at babae ay maging tapat sa kanilang paglilingkod sa iyo at maging tapat sa iyong salita. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang mga pastor na iyong itinayo sa aming kalagitnaan na naglilingkod sa GCF at sa iba pang mga iglesia, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga pastor namin ay manatiling tapat at manatiling laging nagpapailalim sa iyong salita at laging nagiging tapat sa pangangaral ng iyong salita. Dalangin namin ang bawat isa sa kanila, Panginoon, na ingatan mo sila. Kung sila ay may karamdaman, pagalingin mo sila. Kung sila ay nahihirapan at nagkukulang, ay dagdagan mo ang kanilang tinatangkilik. At punuin mo, Panginoon, ang lahat ng mga pagkukulang para sa aming mga pastor. Kayo po ang magpala sa kanila. Panginoon, sa nalalabing mga panahon ng aming pananamba ngayong hapong ito, kayo po ang manguna sa amin. Nawa ang bawat sangkap, Panginoon, ay maging para sa iyong kalwalhatian. Lalong-lalo na, O Diyos, sa aming pagbasa at pag-aaral ng iyong dakilang salita. Kayo po sana, Panginoon, ang siyang makita namin sa kalagitnaan ng iyong mga salita, Panginoon. At makilala ka namin ng lubusan. At makita namin, Panginoon, ang katotohanan na taglay ng inyong banal na kasulatan. O Diyos, kayo po ang manguna sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay para sa iyong kapurihan. At idinadalangin namin sa pangalan lamang ni Jesus na aming mananakop at tagapagligtas. Amen. Hi, I am Manny Veluz and this is my wife, Mars. We are members of the Fire Seas Growth Group since 2016. I came to know Christ early on when I was in high school, while Mars grew in a family practicing strict traditional faith. When we got married, being true to the Great Commission, it became my priority to bring Mars and our growing family to Christ. Realizing that I need to be equipped to be their spiritual leader, I searched for a growth group that will help me grow, and at the same time, I can take my family with me. When Manny asked me this, I was hesitant at first. In the first meeting, everything felt new to me, but I enjoyed being around people who share the same experiences as a housewife. It gave me a break from my usual home and mommy routine. Eventually, we spent more time together, became friends, and most importantly, we studied the Bible. That helped me come to know about the faith. Consistently attending our growth group showed me how different families are. Husbands love their wives, wives supporting to their husbands, children respectful and obedient to their parents.
I realized how a family whose foundation is in the Lord is strong, happy, and contented with their lives. This inspired me to aspire for a marriage and a family whose center is Jesus. It is at this time that brought me to come to the faith and receive Jesus in my life. Having only a few believers in our relatives and friends, our growth group became our spiritual family. They help us strengthen and grow more in the faith so that we too may share our love for the Lord to the people around us. The constant desire to know the Lord more and the joy we experience studying the Word of God and have fellowship with fellow believers drives us to stay in our growth group. We recommend being part of a growth group. Being in a growth group is a blessing. Having a spiritual family will give you motivation and encouragement even when life is challenging. During this time of pandemic and uncertainty, the virtual meeting studying the Book of Psalms became our much-needed support, which pushed us to continue trusting in the Lord and rely on His plans. Also, having a growth group is like having a praying army. We prayed when marriage is on the waves, parenting is difficult, work is stressful, a loved one is sick, or when someone dear passed on. There's nothing more comforting than people praying with you. Likewise, it brings us joy praying for others and sharing each other's burdens, especially when life gets too difficult to go through alone. Not only during difficult times, but in seasons of blessings, the growth group will celebrate with you in your milestones, victories, and answered prayers. Most importantly, having a growth group enrich our family's spiritual journey and deepen our relationship with the Lord. They continuously challenge us to be true to our faith. They are our accountability partners so we can remain obedient to God, and at the same time sharing His love and the gospel to others and our oikos. So for those of you who are not yet a member of a growth group, don't miss out on God's overwhelming blessing of having a spiritual family. We pray that you too may find a spiritual family by joining a growth group. Thank you and God bless you all. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang ating pong teksto ay nasa mga awit 119, mga talatang 65 hanggang 72. Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, O Panginoon, ayon sa iyong salita. Turuan mo ako ng mabuting pagpapasya at kaalaman sapagkat ako'y sumampalataya sa iyong kautusan. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ang mayabang ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin, ngunit aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo, ngunit ako'y natutuwa sa kautusan mo. Mabuti sa akin na pinapagpakumbaba mo ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libo-libong pirasong ginto at pilak. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita sa hapong ito. Mga kapatid, tayo dadako naman ngayon sa pagsamba sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nagpapatuloy po tayo sa mga mensahe, sa mga awit na saliw ng ating buhay. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang kabutihan ng Diyos sa gitna ng pagdurusa. Mga awit 119, 65 hanggang 72. Nagpapatuloy tayo dito sa sharing ito sa mga awit. At tayo ay nasa mga awit 119.
na pinakamahabang salmo sa lahat ng mga awit at pinakamahabang kabanata sa buong Biblia. Isang alphabet sum po ito na kung saan ang bawat estropa ay nag-uumpisa sa bawat letra ng Jewish alphabet. Meron pong 22 o 22 na letra ang Jewish alphabet. Ang bawat talata rin ng bawat estropa ay nag-uumpisa din sa letra ng estropang iyon. Kaya kung halimbawa, ang ating pag-aaralan ngayong hapong ito ay nag-uumpisa sa letrang Tet. Ang lahat ng talata ay nag-uumpisa din sa Tet. Ang Tet po ang ika-9 na letra sa Hebrew alphabet. Ginagamit ng mga salmista ang ganitong estilo ng pagsulat sa panitikang Hebreo upang madaling maisaulo ang mga talata na importanteng sa uluhin, no? So importante po ang mga awit 119 sapagkat ito ay may iisa lamang dominanting tema at ito ay ang kadakilaan ng salita ng Diyos. Noong huling pag-aaral natin ng mga awit 119 verses 1 to 16, naalala nyo, ang buod ng mensahe na iyon ay patungkol sa mapagpalang salita ng Diyos at nailagay natin sa isang pangungusap lamang. Mapalad ang lumalakad sa kautusan ng Diyos. Kaya't aking susundin ang mga tuntunin mo at aking iingatan ang iyong salita sa aking puso. At aking iingatan ang iyong salita sa aking puso at ipapahayag ko ang iyong mga batas na ituturo mo sa akin. At ikagagalak ko ang iyong mga patotoo. Yun po yung mensahe natin nung last time. Ang tema ng estropang Tet, itong pinag-aaralan natin ngayon, ay ang kabutihan ng Diyos sa gitna ng pagdurusa ng isang mananampalataya. Ito ang isa sa mga paradox o kabalintunaan ng buhay Kristiyano. May kabutihan na dala ang pagdurusa na pinahihintulot ng Diyos sa ating buhay. Para lang yang pamumunga ng isang punong kahoy kapag nadadarang ito sa init ng araw. O ang paglakas o paghusay ng isang atleta o di kaya isang musikero kapag siya ay nagdumadanas ng kahirapan sa kanyang pagsasanay. Ganyan din ang paglago sa buhay espiritual. Kailangan idarang tayo ng Diyos sa init ng pagdurusa upang tayo'y lumago at mamunga. Ang salmong ito ay may 3 katotohanan para sa atin ngayong hapong ito. Una, ang Diyos ay mabuti ayon sa kanyang salita. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay mabuti sa gitna ng pagdurusa. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay mas mabuti pa kaysa sa kayamanan. So ang Diyos ay mabuti ayon sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay mabuti sa gitna ng pagdurusa. Ang salita ng Diyos ay mas mabuti pa kaysa sa kayamanan. So tingnan po natin yung una, ang Diyos ay mabuti ayon sa kanyang salita. Kahit na ang tema ng estropang Tet ay pagdurusa, yun po ang isang tema dahil makikita nyo po yan sa verse 67, sa verse 69, sa verse 70, at sa verse 71. Paulit-ulit din na ang pagdedeklara ng salmista dito ng kabutihan ng Diyos. So ang dalawang tema nitong estropang Tet ay pagdurusa, verse 67, 69, 70, 71, at kabutihan ng Diyos, verse 65, 66, 68, at 71. So dalawa po ang tema, pagdurusa at kabutihan. Sapagkat may kabutihan ang Diyos sa ating pagdurusa. Sabi sa verse 65, ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod o Panginoon, ayon sa iyong salita. Ang Diyos, mga kapatid, ay likas na mabuti. Ang sabi sa Psalm 25:8, ang Panginoon ay mabuti at makatarungan.
Kaya tinuturuan niya ang mga makasalanan tungkol sa daan. Ang sabi sa Psalm 34:8, "O inyong subukan at tignan na mabuti ang Panginoon. Maligaya ang tao na sa Kanya'y nanganganlong." Na ang Diyos ay nagpakita ng kabutihan sa isang hamak na lingkod niya, ay isang kagandahang loob na hindi nararapat sa ating mga makasalanan. Kaya dapat lang tayo magpasalamat, mga kapatid, lagi sa kabutihan ng Diyos sa atin. Kahit na paminsan-minsan ay pinaparanas niya sa atin ang iba't ibang klaseng pagdurusa. Ang Diyos ay mabuti dahil likas siyang mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa atin dahil tapat siya sa kanyang salita at pangako. Sabi sa Psalm 119:41, "O Panginoon, paratingin mo rin sa akin ang iyong tapat na pagsuyo, ang iyong pagliligtas ayon sa iyong pangako." Hindi maaaring magsinungaling ang Diyos o hindi tumupad sa kanyang binitawang salita. Hindi po siya kapareho ng tao na madalas ay tumatalikod sa kanilang nabitawang salita. Ang Diyos po natin ay hindi ganon. Siya po ay katotohanan. So ang bawat bitaw niya ay totoo at siyang mangyayari. Datapwat ang kanyang kabutihan sa atin ay nagmumula rin hindi lang dahil siya ay likas na mabuti, kundi dahil siya rin ay likas na matapat. Likas siyang matapat at likas siyang mabuti. Kaya ang kabutihan niya sa atin ay matapat. Dahil nga mabuti nga ang Diyos, sa karanasan nitong salmistang ito, hiniling niya ang isa pang kabutihan sa kanya. So humiling ang salmista. Tignan niyo yung verse 66. "Turuan mo ako ng mabuting pagpapasya at kaalaman, sapagkat ako'y sumampalataya sa iyong kautusan." Yung pong ang mabuting pagpapasya at kaalaman ay isang katangian na may mahalagang silbi sa buhay ng isang tao, lalo na sa buhay ng isang Kristiyano. Kung meron tayo niyan, makakatiyak tayo na ang mga desisyon na gagawin natin sa buhay ay wasto at matuwid. At ito rin ang maglalayo sa atin na malagay sa alanganing sitwasyon o nakapipinsalang karanasan o kapahamakan man. Kaya yan ang dalangin ni Pablo para sa mga taga-Pilipos. Sa Philippians 1:9, sabi niya, "Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa." Yan din ang tagubilin ni Santiago sa atin. Kapag hindi natin naunawaan ang mga pagsubok na ating dinadanas, sabi niya sa Santiago 1:5, "Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya." Kaya naman yan ang kahilingan ng salmista. Alam niya na mapapabuti ang kanyang buhay kung magkakaroon siya ng tamang pagpapasya at kaalaman. Ngunit ang isang pagpapasya ay mabuti lamang kung ito ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya naman ang sabi ng salmista, "Ako'y sumasampalataya sa iyong kautusan." Binigyan niya ng kahalagahan ang kautusan ng Diyos sapagkat tama lang ang kanyang pagpapasya, mabuti lang ang kanyang kaalaman kung ito ay naaayon sa kautusan ng Diyos. Mapapabuti lamang tayo kung ang ating mga desisyon ay nakaayon sa kanyang kalooban, na napapaloob naman sa kanyang salita. Ang kanyang kalooban ay ganap at ang pinakamabuti para sa ating lahat. Tingnan niyo po yung sinabi ni Pablo sa Romans 12:2. "Huwag ninyo tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya
at lubos na kalooban ng Diyos. Ang kanyang kalooban po ang pinakamabuti. Ang kanyang kalooban po ang pinakaganap at ang pinakaangkop para sa atin. Tandaan natin na ang Diyos ay mabuti dahil siya ay likas na mabuti at tapat sa kanyang salita at mga pangako sa atin. Kaya naman kailangan nating matuto ng mabuting pagpapasya at kaalaman na nakaayon sa kanyang kautusan na palaging mabuti, palaging tama, at palaging ganap. So sinagot ng Diyos ang dalangin ito ng salmista sa paanong paraan. Binigyan siya ng pagdurusa. Bakit? Sapagkat, number 2, ating number 2, ang salita ng Diyos ay mabuti sa gitna ng pagdurusa. Pansinin natin na inulit ng salmista ang kanyang patotoo sa kabutihan ng Diyos at ang kanyang kahilingan na turuan siya ng Diyos ng kanyang mga tuntunin. Tignan niyo yung verse 68 muna. Sabi niya doon, ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Hindi ba yun ang dalangin niya? Yun ang kanyang patotoo doon sa verse 65. Yun din kanyang dalangin. Pansinin din natin na sinagot nga ng Diyos ang kanyang dalangin. At tinuruan nga siya ng kanyang mga tuntunin. Saan natin makikita yon? Sa verse 71. Tumalon po kayo ng konti doon. Ang sabi sa verse 71, mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. So mabuti na raw. Kasi natutunan na niya ang mga tuntunin niya. Hindi nalangin niya na ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin, ay sinagot na. Kasi sinabi niya, aking matututunan ang mga tuntunin mo. Ano ang nasa gitna nung verse 68 at verse 71? Doon niya kinuwento ng salmista ang kanyang pagdurusa na pinahintulot ng Diyos sa buhay niya. Pansinin ninyo na mayroong 3 negatibong karanasan na inilahad ang salmista dito. At sa bawat isa, mayroon siyang natutunan tungkol sa kabutihan ng salita ng Diyos. Tignan po natin yung unang pagdurusa. Nasa verse 67 po. Sabi niya, bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Ngunit ngayoy, tinutupad ko ang salita mo. No? Ang dalamhati na naranasan ng salmista ay pagkatapos niyang maligaw. Kapag tayo naliligaw talaga, mga kapatid, yan po ang nagdadala ng dalamhati sa ating buhay. Ang pagkaligaw sa buhay ay nangyayari lamang kapag tayo ay lumilihis sa salita ng Diyos o hindi sumusunod sa daang kanyang inilatag para sa atin. Yun po ang definisyon ng naligaw. Yung pong lumilihis sa daan ng kalooban ng Diyos. Tiyak yan ang nangyari sa salmista. At dahil sa kanyang hindi pagdikit sa kalooban ng Diyos, nagdalamhati siya. Siya po ay nagkaroon ng kalungkutan. Kaya naman nung siya'y magising sa katotohanan, na siya'y lumihis na nga sa landas ng Diyos, ang wika niya, ngayoy, tinutupad ko ang salita mo. So nanumbalik siya sa salita ng Diyos. Lumihis siya, so nanumbalik siya. Ang kabutihang dulot ng salita ng Diyos sa nagdadalamhati ay ang pagbabalik nito sa tamang daan ng kanyang kalooban. Yun po ang dalang kabutihan ng salita ng Diyos sa gitna ng pagdadalamhati kapag tayo'y naliligaw. Ang solusyon lang naman, mga kapatid, kapag tayo'y naligaw at dahil dito tayo ay nagdadalamhati o tayo nalulungkot o nadidisappoint, ang solusyon lang doon ay bumalik sa salita ng Diyos. Tingnan natin yung pangalawang pagdurusa ng salmista. Nasa verse 69. Ang mayabang ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin. Ngunit aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. Ang mayabang dito ay yung mga taong walang takot sa Diyos.
at sobra-sobra ang tiwala sa kanilang sarili at sa kanilang sariling pagnanasa. Ang salmista ay pinulaan nitong mga mayayabang na ito na kumatha ng kabulaanan laban sa kanya. Ano ang nangyari sa salmista? Sa madaling salita, ang salmista natin ay naging biktima ng nakakapanirang tsismis. Mga kapatid, merong iba sa inyo mahilig sa tsismis. Nakakapanira po yan madalas. Yung po ang nangyari sa ating salmista. Ngunit pansinin natin na unti-unti nang natututo ng kabutihang daan ang salmista. Kahit na nagkagayon siya, ang wika niya sa Diyos ay, "Ngunit aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko." Kanina nanumbalik siya. Sabi niya, tutuparin ko ang iyong mga tuntunin. Ngayon nanumbalik siya. Tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. May progreso po, no? Alam na niya na ang Diyos ang maglilinaw ng lahat at siyang maghuhusga doon sa mga sinungaling na yumurak sa kanyang dangal at pagkatao. Para sa salmista natin, kakapit pa rin siya sa matuwid na tuntunin ng Diyos na alam na niyang maghahatid ng kabutihan sa buhay niya katulad ng dati. So tignan natin yung pangatlong pagdurusa ng salmista. Nasa verse 70. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo, ngunit ako'y natutuwa sa kautusan mo. Tinutukoy pa rin niya dito yung mga mayabang na tinawag niya doon sa verse 69. Ang mga puso daw nila ay makapal na sa sebo at taba. No? Huwag niyo akong titingnan ng ganyan. Hindi po ako ang dinidescribe dito. Mataba lang po ako. Sa bagay po, ang aking puso nga po ay medyo hitik na sa sebo at taba. No? Pero ang ibig po sabihin nun dito ay hindi yung katabaan. Ang ibig po sabihin dito, sila ay manhid na sa sakit na at pinsalang kanilang ibinibigay sa salmista. At sa ibang katulad niya na nagtatapat sa Panginoon. Yung mga mayayabang na iyon, naging manhid na ang kanilang mga kalooban, ang kanilang mga puso, sa sakit at pinsala na kanilang ginagawa sa iba. Mayroon mga ganyang tao sa buhay natin. Tayong lahat, nakaranas na tayo, nakasalubong na tayo ng mga taong ganyan, na may iba-iba lang ang baitang ng kasamaan. Ito yung mga tao na sabi na nga ng matatanda, harang ang kaluluwa at tila walang mga puso. Sila yung nasa hula ni Isaias na hinusgahan na ng Panginoon. Sabi sa Isaiah 6:10, "Patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pandinig at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga at makaunawa ng kanilang puso at magbalik loob at magsigaling." Isang paghuhusga po ng Diyos sa mga hindi tapat sa Kanya at malayo sa Kanya. O baka ito yung mga bulag. Yung mga bulag na sa ilaw ng Ebanghelyo. Ayon kay Pablo sa 2 Corinthians 4:4. Sabi niya, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Meron pong ganong paghuhusga ang ating Panginoon. At ito po siguro mga taong ito sa buhay ng salmista na sumulat nito ay yung mga ganong klaseng tao. Kaya mga kapatid, kung meron po kayong ganyang tao sa buhay nyo na nagbibigay ng pagdurusa sa inyo, huwag natin patulan, mga kapatid. At ipasa Diyos na lang natin sila. Na siya naman, ang ating Panginoon, ang magpapataw ng kanyang matuwid na paghukom sa kanila. Sabi sa Romans 12:19, "Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon." Romans 12:19.
Tignan ninyo ang naging tugon ng salmista sa mga kaaway niyang ganito. Dahil alam niya na ang Diyos, na siya na, ang bahala sa kanila, ang wika niya sa Diyos ay ganito, ngunit ako'y natutuwa sa kautusan mo. So nakikita natin mga kapatid, no? Dito sa mga pagdurusang pinagdaanan ng salmista, may makikita tayong kanyang pag-unlad bilang mananampalataya, hindi ba? Kasi nag-umpisa siya dun sa pagiging naligaw sa verse 67. Doon din po sa verse 67, sabi niya, siya ay natutong tumupad sa salita ng Diyos. So nag-umpisa siya sa pagiging ligaw. Tapos, nag-progress siya sa pagiging tumutupad sa salita ng Diyos. Tapos siya ay natuto pang tumupad ng buong puso sa kautusan ng Diyos sa verse 69. At sa huli, matuwa sa kautusan ng Diyos sa verse 70. Kaya naman pala may katuwaan niyang sinabi sa verse 71, sabi niya sa verse 71, mabuti sa akin ang pinapagpakumbaba ako. Mabuti sa akin ang nangyari sa akin. Mabuti sa akin ang nangyari sa akin pagdurusa. Mabuti sa akin na ako ay naging biktima ng tsismis. Mabuti sa akin na ako ay pinulaan ng mga mayayabang. Sapagkat, mabuti sa kanya na pinapagpakumbaba siya ng Diyos. Bakit? Natutunan niya, mga kapatid, na ang Diyos ay mabuti ayon sa kanyang salita. Napatunayan niya muli. Na ang salita ng Diyos ay mabuti sa gitna ng pagdurusa. Tingnan natin ngayon yung pangatlo. Ang salita ng Diyos ay mas mabuti pa kaysa sa kayamanan. Verse 72. Ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libo-libong pirasong ginto at pilak. Baka isipin nyo, bakit libo-libo lang? Mga kapatid, sa lingwahe ng mga Hebreo, wala pong salita para sa milyon. So hanggang libo lang sila. So tens of thousands, yun na po ang pinakamarami nila. Wala pong salitang milyon. So para sa kumathan nitong sa salmistang ito, pinakamaraming ginto at pilak na ang kanyang nilalarawan dito. Dahil sa naranasan niyang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay espiritual, may kagalakang idineklara ng salmista ang isang dakilang katotohanan. Wala nang mas mayaman pa sa taong natutunan ng sundin ang mga salita, kautusan, at tuntunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Ulitin ko, wala nang mas mayaman pa sa taong natutunan na sundin ang mga salita, kautusan, at tuntunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Nasa kanya na ang lahat ng pangakong biyaya ng Diyos. Kung hindi man sa buhay na ito, sa susunod na buhay na siya namang walang hanggan. Ang buhay natin dito may hangganan. Yung pong susunod na buhay, doon po tayo mag-ipon. Sapagkat yung po ay walang hanggan. At nasa atin na ang lahat ng pangakong biyaya ng Diyos kung tayo ay magiging tapat na sumunod sa kanyang salita. Nasa kanya na ang katiyakan ng pagliligtas ng Diyos sapagkat ang lahat ng sumusunod sa kanyang mga kautusan ay yaong mga tunay na mga anak niya at nakapagmana ng kanyang kaharian. Yun po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Nasa kanya na rin ang pinangakong walang hanggang kalwalhatian ng Diyos sa kanyang kalangitan para doon sa mga naging tapat sa kanya hanggang sa huli. Sino pa ang yayaman doon sa taong yun? Nasa kanya na lahat ang kailangan niyang makamit, kung hindi man sa buhay na ito, at madalas hindi, sa buhay na susunod na mas mahalaga para sa atin, sapagkat yung buhay na yon ay walang hanggan. At kasama na natin doon, mga kapatid, kung tayo magtatapat sa Kanya, kung tayo tunay na ligtas at anak niya, kasama na natin doon ang ating Panginoon, na siya namang nagbitaw ng mga salita niya
na nagiging sanhi at pinagmumula ng kanyang kabutihan at kanyang katuwiran at sa hinaharap ng kanyang kalwalhatian. Kaya mga kapatid, huwag nating kalilimutan ang kabutihan ng Diyos sa gitna ng pagdurusa. Baka kayo po ay dumaranas ng pagdurusa sa inyong buhay. Baka kayo po'y naligaw. At dahil dito, kayo ay nagdadalamhati at nalulungkot. Mahirap po talagang mabitawan yung lungkot na yon, mga kapatid. Kapag kayo'y naligaw, mahirap po bumalik. At lalo pong mahirap ang makalimutan na kayo'y naligaw. Hindi po pahihintulutan ng kaaway na makalimutan ninyo ang inyong pagkakamali sa nakaraan. Uulit-ulitin niya yan sa puso't isipan ninyo. At magiging sanhi ng dalamhati ninyo ang inyong pagkaligaw. Baka po kayo'y naliligaw. Di ho kaya ay nanlalamig ang inyong pananampalataya sa Diyos. Baka kayo po ay lumihis sa kanyang daan. Madali lang naman po ang solusyon. Bumalik sa kanyang salita. Basahin po muli ang kanyang salita. Araw-araw po muli siyang makaniig sa kanyang salita at sa pananalangin sa kanya. Baka po kayo ay dumadaan sa pagdurusa, mga kapatid, merong kabutihan ng Diyos sa gitna ng pagdurusa. Yun po ang sinasabi ng salmong ito. Baka naman po kayo ay dumaranas ng yung sinisiraan kayo ng chismis. O di kaya ay pinupulaan kayo ng iba. O di kaya ay kayo inuusig. Mga kapatid, kumapit po tayo sa kanyang salita. Sapagkat ang Diyos ay mabuti ayon sa kanyang salita. Siya po ay nangako sa atin at ang kanyang pangako ay tiyak na matutupad. Ang salita ng Diyos ay mabuti sa gitna ng pagdurusa. Kahit na po tayo magdusa ng chismis, magdusa ng pag-uusig, matuto po tayong tumupad ng may buong puso at kagalakan natin ang kautusan ng Diyos. Sapagkat kung tayo kakapit sa Kanya, mga kapatid, ating makikita ang kabutihan nagmumula sa pagdurusa na pinapahintulot ng Diyos sa ating buhay. Huwag nating kalimutan ang salita ng Diyos ay mas mabuti pa kaysa sa kayamanan. Baka po kayo ay pagod na kung sino-sinong hinahabol nyo para kayo yumaman lang. Para sa anong dahilan? Para kanino? Para sa ganong katagal na panahon. Hindi nyo naman po yan madadala sa kabilang buhay. Lahat pong yan ay iiwan nyo rito. Wala po kayong madadala kahit na isang kusing. Mga kapatid, tandaan po natin, mas mahalaga ang kayamanan na taglay ng salita ng Diyos sa kayamanan na bigay ng sanlibutan. Mga kapatid, ang Diyos ay mabuti ayon sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay mabuti sa gitna ng pagdurusa. Ang salita ng Diyos ay mas mabuti pa kaysa sa kayamanan ng sanlibutan ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nawa ang mensaheng ito ay tumimo sa aming puso't isipan at aming maisagawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Baliwala po lahat ang pag-aaral na ito kung hindi po kami susunod. Ang aming pumithin, O Diyos, ay kami ay maging tunay na tagasunod ninyo. Na aming maiwan lahat ang mga bagay ng mundong ito. Na aming talikuran ang aming sariling kagustuhan at yakapin ang inyong kalooban para sa buhay sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, maging totoo ang iyong kabutihan, ang kabutihan ng iyong salita. Sa gitna ng aming buhay, may pagdurusa man o wala, nawa, O Diyos, ang kabutihan ng iyong salita ang maranasan namin sa araw-araw. Yan po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Ngayon naman po mga kapatid ay samahan niyo ako sa isang panalangin pangwakas. Ang sabi sa Romans 11:33-36, O ang kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? O sino ang nakapagbigay na sa kanya na siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kalwalhatian magpakailanman. Amen at amen. Magandang hapon po muli sa kanilang lahat. Marami pong salamat sa inyong pakikipanambahan sa amin sa Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Magandang hapon po mga kapatid.